O, so, Attorney Lorna, pwede bang mapaalis sa pwesto itong mga magugulong ito? Lalo na, sino ang magdedesisyon? Kasi yung tanong kanina, no, kung silang may-ari, hindi naman silang may-ari. Tama yung sinabi mo, Ate Coring. Sa nakikita natin, pwede silang paalisin ng mga amo nila, yung employer, lalo na pag repeated yan, ano? Nagtataka lang ako, 5 years na kayo doon, tapos 3 years na kayo nag-aaway. Parang hindi tama yon. May negligence dito. Sa batas, ang talagang responsible dito, dalawa. Yung may-ari ng Quinta Market itself, kasi dapat may regulations yan, ano? Dapat sa lisensya ng nagrirenta ng space, dapat may rules and regulations na walang nagkakagulo doon, safe space. Pangalawa, yung mga employer nyo, dapat binibigyan kayo ng disiplina. Kung may natamaan sa gulo ninyo, sa suntukan ninyo na customer, ang liable dyan, yung mga employer ninyo. And lastly, yung palabok na to, alam mo, may nice memories ako. Nung bata pa kami, ako pala, matagal na yon. Dinadala kami pag nagmamarket ang mami ko sa Central Market, dinadala kami doon. Talagang masaya ang mga tao doon, hindi nagsusuntukan. Although talagang competitive, talagang hinihila ka. As a little girl, type na type ko yung palabok ng palengke. Ang memories ang napakagaling. So, sa mga kinikwento nyo, yung mga pumupunta dyan sa Quinta Market, hindi magandang memories. Pag laki nila, yan ang naaalala nila, yung nag-aaway kayo. And lastly, sa mga retail na ganyan, 4 ang rules. No? Number 1, presyo. Nagkaiba kayo sa presyo. Number 2, quality or lasa. No? Magkaiba rin ang lasa. Number 3, ang pinaka-importante yung customer service tsaka loyalty. Pag ganito kayo ng ganito, pareho kayong malulugi. Ayan, Dr. Love, how can you love your neighbor kung ikaw ay sinisiko araw-araw? Mahirap yan. Ha? Di ba love thy neighbor? Alam mo, Ate Azon, parang hindi ko mapaniwalaan, araw-araw sa loob ng 3 taon, sinisiko ka at pumapayag ka ng ganon. Hindi naman siguro araw-araw yan. Pero, may day off yan. Auntie Claire. Alam mo ba, kwento ko lang sa'yo, Ate Coring, the last time na nakakain ako nito was in 1972. Oo, martial law. 1972, sa Quinta Market mismo doon sa inyong lugar. Sabihin ko lang, even before that, mga 1960s, popular na yung Quinta Market. Ang traditional na Quinta Market na ma-identify mo yung agawan ng mga taong katulad nila, hihilahin talaga ang customer. Natural yun sa kanila. At yun ang hinahanap namin, yung hinihila ka. Meron pang masarap dyan, halo-halo. No? Dinadayo talaga yan. Talagang pagpasok mo dyan, hihilahin ka. Yun ang kaibahan ng Quinta Market sa iba. No? At yun hinahanap yun talaga ng mga mahihirap na nagpupunta riyan, kumakain. Now, ang hindi maganda, yung hatawan nyo ng silya, yung sabunutan nyo, yung murahan nyo, hindi maganda talaga yon. Maaaring maging competitive talaga yung inyong negosyo. Well, actually, hindi sa inyo yan sa amo nyo. No? Malamang matanggal kayo sa trabaho pag ganyan ang gagawin nyo. Bukod doon, either hindi kayo matanggal pero makasuhan kayo. Di ba? Ang magandang competition sa lasa at sa produkto at sa serbisyo. Pag yun ang ginawa, mas magiging popular muli yung Quinta Market na yan. Dadayuhin yan talaga. Masarap ang pagkain Yun lang ugali ninyo, ugaling palengke ang dapat baguhin. Nakakadagdag ba sa sarap yung hinihila ka? Really? I don't get that may part. excitement. Feeling mo yung importante ka, Ate Coring. Oh. Kasi pinag-aagawan kayo doon. Kultura na talaga doon. Kultura na yun. Oh. Abay, ewan ko ha. At tingnan mo rin yung halo-halo nila sa Quinta Market. Okay lang yung pagkain, pero mitya ng Lahat krimen. talaga kami dun. Di ba, mitya ng physical injury. Oo, dapat Di mawala ba? yun. Ako yung hilahin, ba't ako hahawakan? Di ba? So, Doc Camille,
Kailan nagiging unhealthy yung healthy competition? Siguro unang-una ate ko rin pag sinasabi natin na nawawala na yung respeto sa bawat isa for reasons na syempre 'di ba dapat naman kahit nasabihin mo na pare-parehas kayo ng pagkain na ganyan, iba pa rin yung pinapakitang serbisyo eh. Alam niyo, parehas. Ako kumakain ako sa Central Market, sa Quinta Market, kaya lang 1980s pa yon. Isa lang nakikita ko, pag sobrang nakikita nilang naiinitan, pinapaypayan ng yung mga tumatawag na ganyan, yung mga servidora, pinapaypayan ka habang kumakain. Tapos pag merong talagang nakikita niyo yung serbisyong pinapakita. I hope ganun pa rin. At the same time, siguro kung sinasabi natin na sana kayo rin may collaboration, yung sinasabi natin na, o sige ha, basta pagbandang kanan ha, sa amin na yan. Pagbandang kaliwa, sa inyo ha, para hindi kayo nag-aaway. Dahil kasi may sistema naman yan eh. Kahit na sabihin mong nasa dulo ka, hindi pa pwedeng nakaupo ka na, hahaltakin ka pa. Kahit naman ako yung customer, mabibisit ako noon. So talagang pag naging ganyan yung sitwasyon nyo, unang-una, hindi naman ito yung sinasabi nyo, pag nakakuha ka ng customer, ikaw na yung panalo. Ang pinupuntahan dito, syempre, yung kung ano yung pagkain at kung ano yung serbisyo. So, dapat intindihin yung maigi. Sana may respeto kayo sa isa't isa. Kasi kung hindi, pag kayo na-stress at nabisit sa trabaho nyo, pare-parehas kayong ayaw nyo na magtrabaho sa palabukan at baka mamaya ay magkaroon kayo ng mental health issue. Thank you very much, Doc Camille.